Ano po ang take ninyo dito po sa naging ruling po ng COMELEC? Nang una kasi 5 lang ang nominees. Dahil nga daw po sa nabababoy, nagre-resign lahat, opo, ginawa nilang 10. Opo, but in this case po, ano ang take nyo na nangyari pa rin po ito? Nag-resign po yung Yun 3. nga eh. Opo, go Kaya ahead. Oh. medyo may issue din sa bagay na yan. Bakit pinayagan kaagad? Nagkaroon ba ng investigation ng COMELEC tungkol sa pag-resign ng 3? Siguro dapat tinitingnan din yan, ano ha? At saka isa pa, kung mayroong issue ng qualification ng isang member na kanilang na nominated ng nasabing party list, dapat din siguro tinitingnan ng COMELEC yan. Sapagkat kung ang isang nominee ng party list ay hindi pala qualified, ano ha, o mayroong issue on qualification, dapat yung party list na yan ay papanagutin nila. Dahil sa we expect na ang isang party list ay hindi magsasubmit ng isang nominee na mayroong issue ng qualification. Na kung yung nasabing nominee ay disqualified pala, dapat may kaukulang parusa laban sa nasabing party list na yon. Sa inyo pong pananaw, simply said, dapat dito ang COMELEC hindi karaka-raka pumayag at inalam muna po among them kung talaga bang kwalipikado itong isa na ipapalit doon sa third nominee. Yes, dapat ganun ang nangyari. Ano? At saka isa pa, dapat, I don't know, with due respect to the Commission on Elections, dapat siguro tinanong nila, bakit naman ganun na nag-resign kagad yung 3? Hindi ba yan ang dahilan kung bakit ginawa nilang 10? Dati-dati 5 yan eh. Pero ngayon ay ginawa nilang 10 para nga naman na yung walang maging issue tungkol sa mga resignation na yan. Ano talaga ang nangyari? Bakit biglang-biglang nag-resign? Diba? Ang nasabing 3. Kaya yung bagay na yun ay isang dapat na talagang tinitingnan yan. Ano? Lalong-lalo na ang involved na personalities dito ay hindi naman mga ordinaryong mga nominees lamang.